Ang tatalakayin natin ngayon ay ang ibang mga Elohim. Sa mga naunang bahagi ng serye na ito ay pinatunayan natin na totoo ang Elohim, hindi nag-iisa ang Elohim, at maraming Elohim. Lahat ng Elohim ay tunay at walang peke. Elohim din ang tawag sa ibang mga deities o supernatural beings. Isang halimbawa na dyan ang Nekar Elohim o strange o foreign mighty ones. Gaya ng mababasa sa Genesis chapter 35, verse 2. Ang ibig sabihin ng Hebrew word na Nekar ay strange, foreign, alien, o ibang Elohim. Sa kahit anong sinasamba ng ibang mga bansa, lahat ng sinasamba ng ibang bansa ay tinawag din na Elohim sa Bible. Sina Ashtoreth ng mga Zidonians, Shemos ng mga Moabites, Milcom ng mga Ammonites, at iba pa, ay tinawag na Elohim sa Bible. Walang halaga kung tunay o hindi. Walang kwenta din dito ang capital letter God at small letter God na ipinagmamalaki ng mga marurunong sa panahon natin ngayon. Dahil lahat naman sila ay Elohim ayon sa Hebrew Scriptures. Tinatawag din na Elohim ang mga demonic spirits. Ang tawag sa kanila sa Hebrew ay Shiddim. Ang Shiddim ay mga evil spirits. Sa Deuteronomy chapter 32, verse 17, ay sinabing ang Shiddim ay mga Elohim na hindi nakikilala dati ng mga Israelites, at hindi kinikilala ng kanilang mga ninuno. Isinalin na devils sa KJV at demons naman sa ibang translations, may maling kaisipan ang mga translators dito, pero ipapaliwanag natin yan sa ibang video. Ang mahalaga ngayon ay ang mga Shiddim ay spirit beings na tinatawag din na Elohim at itinuturing na Elohim ng ibang mga bansa sa labas ng Israel. Elohim din ang tawag sa mga gawa-gawa lang ng tao gaya ng statue, graven images, molten images, and imaginary deities. Ang tawag sa kanila sa Hebrew ay Elilim, Maseka, at iba pa. Kaya kahit gawa-gawa lang ng tao ang isang object of worship, ay Elohim pa din ang turing at tawag niya at ng kasulatan. Ang isinalin sa English na idols ay Elilim sa Hebrew. Ang isinalin naman na molten gods ay Maseka sa Hebrew. Kahit sila ay gawa-gawa lang ng tao ay tinawag pa rin na Elohim. Elohim din ang tawag sa mga makapangyarihang tao gaya ng mga rulers, kings, priests, judges, governors, generals at iba pa. Si Moshe ay naging Elohim sa Pharaoh gaya ng naipakita na natin, at sa kanyang kapatid na si Aharon. Mababasa yan sa Exodus chapter 4, verse 16. Ang mga judges ay tinatawag na Elohim. Gaya ng mababasa sa Exodus chapter 21, verse 6. Ito ang ginamit na batayan ng Rabbinic Judaism bakit hindi sila naniniwala sa Sons of Elohim in supernatural sense. Pero naipakita naman natin na hindi naman angkop ang kanilang interpretations. Iba naman ito kung ihahambing doon. Ang sinasabi dito ay ang mga judges ay itinuturing na may kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Pero doon ay anak ng Elohim ang sinasabi na nagkagusto sa mga anak na babae ng tao. Elohim din ang tawag sa mga espiritu na nagpapanggap na kaluluwa ng taong namatay na. Narito ang isang halimbawa sa 1 Samuel chapter 28, verse 13. Ito ay ang kwento tungkol sa Witch of Endor kung saan ay ipinatawag ni King Shaul ang kaluluwa ni Prophet Samuel. Alam po natin na hindi ito katuruan ng Biblia at labag ito sa Torah kaya hindi po possible na kaluluwa ni Samuel ang espiritu na ito.
Ito ang tinatawag sa Bible na lying spirits. Nagpapanggap sila na kaluluwa ng mga tao. At tinawag na Elohim sila ng necromancer o witch of Endor. Ibig sabihin ay ganoon ang kaisipan at pangunawa ng mga tao noon. Elohim din minsan ang tawag sa malak, o angel, lalo na ang special angel na ito na tinatawag na malakya, o messenger of Yah. Isang halimbawa ang angel of Yah na kumausap kay Abraham sa Genesis chapter 22, verse 11. Special ang angel na ito. Kung nagbabasa kayo ng Bible ay mapapansin ninyo na ang Elohim ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng isang special na mensahero o angel. Mapapansin sa kwentong ito na itinuring ni Abraham na ang Elohim ang kausap niya. Kaya malamang na angel din ang kumausap kay Jacob. Ang angel na ito ay tinawag na Elohim ni Jacob, sa Genesis chapter 35, verse 7. Paglilinaw, hindi po lahat ng angels ay tinatawag na Elohim. Special po ang angel na ito lang ang angel na tinawag na Elohim at ito lang ang tinawag na malakya, na taglay ang pangalan niya. Isang hiwalay na bahagi ang gagawin natin na pagtalakay tungkol dito sa mga susunod na pag-aaral natin. Ngayon na natalakay na natin ang iba-ibang Elohim, ay may tutuon na natin ang mga pag-aaral na susunod, sa Elohim bilang mga supernatural beings. Hindi na natin tatalakayin pa ang mga no-class o low-class na usage ng Elohim. Ipinakita lang natin na maraming Elohim ayon sa kasulatan. Mula sa puntong ito ay mga heavenly Elohim beings na ang tatalakayin natin. Abangan! Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.